Ilang araw ang nakalipas, nakatanggap ang kagawaran ng katarungan ng isang tip, may mga alipin na lihim na nagbebenta ng butil. Pagkatapos ng ilang pagsisiyasat, nakahanap sila ng lead. May mga pulis na nagdesisyong maghubad ng uniforme, nagsuot ng mga kupas na jacket, at nagdala ng walis habang binabantayan ang mga sospek. Isang lalaking nagtutulak ng car itong puno ng nyebe ang mabilis na lumapit at nakakita ng isang alipin sa isang kanto ng kalye. Maingat siyang tumingin sa paligid bago dahan-daang lumapit sa alipin na may blonde na buhok. Pagkatapos inspeksyonin ang laman ng isang bag na tela, inilabas ng lalaki ang isang bag ng mga barya. Ngunit habang nagsisimulang magbilang ang lalaki na blonde, biglang dumating ang mga pulis mula sa iba't ibang direksyon. Itinulak ang lalaki sa lupa. Nang makita ang alang-ineng sitwasyon, sinubukan ng lalaking na blonde na tumakas. Mabilis siyang hinampes ni Wade gamit ang kanyang walis, kinuha ang mga barya, at sinabing sila ay aarestuhin. Nakarating ang balita kay Roland sa pamamagitan ni Carter. Alam na niya na darating ang araw na ito, pero nang dumating ito, naramdaman niya ang kaunting kawalang kakayahan. Nakatakdang ganapin ang paglilitis sa bulwagan ng kastilyo. Pinatawag ni Roland si Berev sa kastilyo upang magkasamang litisin ang kaso ng pagpupuslit ng butil. Sa bulwagan, nakaluhod sa lupa ang dalawang nahuling sospek. Si Roland, na nakaupo sa prominenteng pwesto, ay inutusan silang isalaysay ang kanilang mga ginawa. Mabilis na ipinaliwanag ng dalawang lalaki ang kanilang kalakalan ng butil. Ang lalaking kalbo ay isang residente ng bayan at ipinaliwanag na hindi niya nagamit ang lahat ng butil na binili niya mula sa City Hall. Prenoseso niya ang natitirang butil at ginawang harina, hinaluan ito ng mga ligaw na gulay, at ibinenta bilang pancake sa palengke. Kumikita siya ng maayos kada buwan, ngunit para kumita pa ng kaunti, kinakailangan niyang magtipid. Dahil hindi siya makapag-ipon ng sapat, lumapit siya sa mga alipin na hindi pa naibebenta lahat ng kanilang butil sa bulwagan ng bayan. Narinig ito ng lalaki at agad din niyang inamin ang kanyang kasalanan, sinasabing nagkasala siya. Ngunit ipinaliwanag niyang kung hindi niya ibebenta ang butil, hindi siya mabubuhay. Sinabi niya na hindi raw binibili ng mga opisyal ang butil ayon sa mga tagubili ni Roland, kaya wala siyang ibang magawa. Sa kanilang mga pahayag, malinaw na ang buong kaso para kay Roland. Matapos ang lahat, ang mahigpit na pagbabawal sa pribadong pagbebenta ng butil ay paulit-ulit na ipinaalala. Gayunpaman, may ilan pa ring naglalakas loob para sa kaunting kita. Subalit, ano ang ibig sabihin ng lalaki na hindi binibili ng mga opisyal ang butil ayon sa mga alituntunin? Nang tanungin, walang alinlangang sumagot ang mga opisyal. Sinunod daw nila ang mga direktiba ni Roland. Matapos ang masaganang ani, hindi nila itinigil ang pagbili ng butil. Ngunit unti-unti nilang ibinaba ang presyo ng pagbili base sa kalidad ng butil. Sa unang ilang buwan, pareho ang presyo sa buong panahon. Ngunit habang papalapit ang taglamig, karamihan sa mga alipin ay walang tamang pasilidad sa imbakan, na nagdulot ng mabilis na pagkasira ng kalidad ng butil. Sa pagbili, madalas silang nakakakita ng mamasa-masang, nagbagong kulay, o umuusli ng mga amag na butil. Kaya't ibinaba ng 20 hanggang 30% ang presyo. Tungkol sa butil ng lalaki na blonde, karamihan ay mamasa-masa at may amag, butil na halos imposible ng maiimbak at maaaring itapon lang. Kaya't ang natitirang presyo ay nasa 20% kumpara sa unang mga buwan. Bago pa man magtanong si Roland kung bakit hindi agad ibinenta ng surf ang butil noong anihan pa. Biglang sumigaw ang lalaki, 20% ay halos walang pinagkaiba sa hindi pagbili. Sinabing nawala ang kanyang paniniwala at sinabing nagtrabaho siya sa bukid buong taon at ang presyo na natanggap niya mula sa kanyang ani ay halos wala. Sinabi pa niyang kahit ang mga taga-benta sa likod bahay ay hindi ganun kalupit. Biglang tumutol si Berev, kung ibinenta sana agad ng lalaki, hindi mangyayari ito. Alam ng lahat dito ang tunay na intensyon ng lalaki na mag-ipon ng butil. Kung magkulang sa butil, maaaring ibenta ng lalaki ito ng mas mataas na presyo. Ngunit kahit sa buwan ng mga demonyo, may sapat na pagkain sa border town kaya't nabigo ang plano ng lalaki. Malinaw na ngayon ang mga detalye ng kaso, ngunit nagulat si Roland sa resulta. Akala niya'y simpleng kaso lamang ito ng pagpupuslit ng butil, ngunit nadiskubre niya rin ang pagbebenta ng di kaaya-ayang pagkain.
Ang kalbong residente, na alam ang kalidad ng butil, ay pumayag na bilhin ito sa kalahati ng halaga, na waring hindi alintana kung makakain pa ito. Paano kung may nalasan ng matindi mula sa mga pancake na kanyang ginawa at ibinenta? Matapos mag-usap kasama si Berev, nagbigay na ng hatol si Roland. Parehong napatunayang nagkasala ang dalawang lalaki. Pinarusahan ang lalaki na blonde dahil sa paglabag sa mga alituntunin, habang ang kalbong residente ay pinarusahan sa paggamit ng may amag na butil para gumawa at magbenta ng pancake sa ibang mga taga-bayan. Bagaman nakaramdam ng kaunting panghihinayang si Roland, bilang unang kaso ng ganitong uri, kinakailangan ng mahigpit na parusa. Inutusan niya ang mga opisyal na gumawa ng pampublikong abiso ukol sa insidente sa pag-asang maiiwasan ang ganitong pangyayari sa hinaharap. Nang tanungin ni Roland si Carter kung si Wade ang responsable sa pag-aresto, tumanggo si Carter. Ngunit ang katotohanan na iniwan ni Wade ang kanyang uniforme at iniulat ng mga mamamayan na nakipag-away siya habang hinuhuli ang mga suspect ay dahilan para nais ni Carter na sawayin siya. Ngunit umiling si Roland, naniniwalang dapat purihin si Wade sa halip. Alam ni Wade kung paano mag-adjust, naisip ni Roland, sa pagkakataong ito sa undercover na paraan para hulihin ang salarin ay nagpapakita na may likas siyang kakayahan sa investigasyon. Kapag tamang panahon na, dapat kunin si Wade sa Security Bureau. Sa isang lihim na silid ng katedral ng Hermes, may hawak na sulo si Isabela sa isang kamay at mahigpit na hawak sa braso ni Taffan gamit ang kabila. Bagaman nalilito si Taffan kung bakit nais ng bagong hirang na papa na makipagkita sa kanya dito, ipinaliwanag ni Isabela na may malalim na tiwala si Maine kay Taffan, ang arsobispo na matagal niyang nakatrabaho. Panahon na upang mabatid ni Taffan ang mas malalalim na sikreto. Napabuntong hininga si Taffan habang iniisip ang dalawang bagong arsobispo na nahihirapang tanggapin ang mga pure ones. Gaano katagal bago sila masanay? Bamulong si Isabela na hindi pa ganap na nauunawaan ng mga bagong arsobispo ang mga pure ones. Sila ay naroon para tumulong sa mga gawain na hindi maipakita sa publiko. Bukod pa roon, maaari silang magsilbing kasama sa gabi, mapaglabasan ng galit, o kahit magbigay ng iba pang uri ng aliw. Lumapit si Isabela kay Taffan na may pahiwatig. Agad na hinatak ni Taffan ang kanyang braso, pinagsabihan siya na huwag magbiro ng ganoon sa isang matanda tulad niya. Di nagtagal, narating nila ang isa pang silid na binabantayan ng isang mangkukulam na nagngangalang Black Veil. Inutusan siya ni Black Veil na ibigay sa kanya ang Judgment Stone na dala niya. Parang tumagos ang tingin ni Black Veil sa kanya, kaya't napilitan si Taffan na ilabas ang bato mula sa ilalim ng kanyang balabal. Matapos masigurong hawak na ang bato, binuksan ni Black Veil ang mga pinto ng silid. Sa loob, si Maine ay nakatayo at naglalaro ng dalawang batong mahiwagang hawak niya. Mainit niyang binati ang kanyang matalik na kaibigan at siniguro kay Taffan na sila'y nasa pribadong lugar at maaaring itong magpakagaan ng loob. Nakaramdam si Taffan ng nakakaaliw na init sa kanyang puso, ngunit nanatili siyang maingat sa hierarkiya ng simbahan. Bahagyang tumawa si Papa Maine at sinabing ang kanyang mga salita ang bagong simula ng kaayusan. Mabilis niyang binago ang paksa at nagtanong tungkol sa mga nangyayari sa labas. Ipinagbigay alam ni Taffan ang mga kamakailang pangyayari sa simbahan, lalo na ang utos na hulihin ng mga mangkukulam. Isa sa mga mangkukulam ang nakatakas, at sa kanilang pagtugis, maraming mananampalataya, kabilang ang mga sundalong naghahanda para sa paghuhusga, ang namatay. Natakot siya na kung magpapatuloy ang ganitong mga insidente, maaaring magdulot ito ng takot sa pangangaso ng mga mangkukulam sa hanay ng mga kasapi ng simbahan. Pinatawag ni Maine si Taffan para talakayin ang bagay na ito. Sinabi niya na ang mga mangkukulam na lumalaban ay maliit na bahagi lamang. Karamihan sa mga mangkukulam ay walang kakayahang lumaban kaya bihirang magkaroon ng ganitong mga labanan. Umaasa siya na lalong magsusumikap si Taffan upang makapaglikha pa sila ng mga Judgment Army. Lumalaki ang presyon sa depensa ng Hermes araw-araw, at nangangailangan sila ng mas maraming sundalo upang labanan ang mga demonyong hayop. Tinitigan ni Taffan si Maine, napansin kung paano naging mas matatag at mas mature ang dating batang lalaki mula nang umupo bilang papa. Nagbigay din ng magandang balita si Taffan. Bukod sa ilang lungsod na patuloy na lumalaban, karamihan sa mga maharlika sa kaharian ng Wolfheart ay sumumpa na ng katapatan sa kanila. Ngunit nang lumipat ang usapan sa kaharian ng Dawn,
maraming kaguluhan at pag-aalsa dahil sa pagpapaalis sa mga tagasunod ng simbahan. Tahimik na tinutulungan ng mga tao ni Tafan ang mga rebelde. Naintindihan ni Min ang sitwasyon. Naniniwala siyang kailangang baguhin ang kanilang estratehiya sa pag-atake sa susunod na taon, at unahin ang pagsakop sa Grey Castle. Nakikita ni Min ang mga palatandaan ng paghina ng Grey Castle. Alam niyang ang laban sa trono at ang mga pildores ng simbahan ay nakamit ang kanilang layunin. May mga alangas-ngas ng kaguluhan sa loob ng kaharian ng Dawn. Tiyak na babagsak ang dalawa kaya hindi na mahalaga ang pagkakasunod-sunod ng pagharap sa kanila. Ngunit higit na inaalala ni Min si Roland Wimbledon, na sa kanyang paniniwala ay hindi isang pangkaraniwang pinuno. Naniniwala si Min na si Roland ay maaaring pinakamalaking banta sa simbahan. May bigat sa kanyang boses habang ito'y binibigkas. Alam niyang malakas ang kanilang mga tagasunod, ngunit hindi nila dapat maliitin ang lalaking ito. Hindi niya sinasabing may mga supernatural na kapangyarihan si Roland, ngunit tiyak na may talento o estratehiya ito na nagpapahintulot sa kanya na magtagumpay laban sa mga puwersa ng simbahan at Grey Castle. Sumang-ayon si Tafan sa kanya. Ipinaliwanag naman ni Min kung bakit nais niyang sakupin ang Grey Castle muna. Ang Grey Castle ang may pinakamalawak na teritoryo at may pinakamaraming yaman, kaya't mas kapaki-pakinabang ito kaysa sa pagsakop sa kaharian ng Dawn. Ang ikalawang dahilan, sa malamig na tingin ni Min, ay si Roland Wimbledon. Nagulat si Tafan nang mabanggit ang pangalan. Ipinahayag ni Min na sa nakaraang taon, may mga impormasyon siyang natanggap na nagpapatunay sa kalakasan ni Roland. Lahat ng kanilang pagtatangka laban kay Roland ay nabigo. Sinasabi ng iba na nakipag-alyansa si Roland sa mga demonyo upang talunin ang mga kabalyero ni Duke Ryan. Ngunit alam ng simbahan na bukod sa mga mangkukulam na may di pangkaraniwang kakayahan, ang isa o dalawang mangkukulam ay hindi makapagbibigay ng malaking banta sa mga ganap na armado na kabalyero. Naging mas nakalilito pa ang mga sumunod na impormasyon. Halimbawa, may lihim na sulat na ipinadala sa banal na lungsod 2 buwan ang nakalipas na nagsasabing ang bagong hari na si Timothy ay nagpadala ng hukbo upang salakayin ang mga kanlurang teritoryo, ngunit natalo agad sa unang salpukan. Ano ang ibig sabihin nito? Napalunok si Tafan. 2,000 mga sundalo ang natalo. Kahit sa Hermes, malaking puwersa ito. Kung magpatuloy pa ito ng 1 taon, maaaring mahulog ang Grey Castle sa mga kamay ni Roland. Pagsapit ng panahong iyon, magiging mas mataas ang halaga ng pag-angkin ng Grey Castle. Sa dami ng mga bagay na nakaatang sa kanya, umaasa si May na maipasa ang ilan sa mga responsibilidad kay Tafan. Pagkaalis ng arsobispo, 2 mangkukulam ang nakatayo sa labas at yumuko. Tumango si Tafan at umalis. Habang paalis na si Tafan, nagbago ang itsura ng silid. Ang anyo ni Min ay dahan-daw ang naglaho at naging si Zero. Pinuri ni Zero ang ilusyon na nilikha ni Black Veil, na nagiging mas makatotohanan sa bawat pagkakataon. Tumango si Zero habang iniisip kung gaano kadali ang malinlang si Tafan gamit ang alaala at kamalayan ni Min. Gayunpaman, natuturing niyang nakakainip ang mga konserbatibong kaisipan ni Min tuwing lumilitaw ang mga ito. Nakasandal si Isabella sa isang mesa, iniikot ang kanyang buhok at iniisip na ang ika-4 na prinsipe ng Grey Castle ay tila mas may potensyal na talunin ang mga demonyo kaysa sa simbahan. Hindi ito ikinatuwa ni Black Veil, kaya tinanong niya si Isabella kung pagtataksilan niya ba ang simbahan. Nagsimula silang magtalo. Sinabi ni Isabella na hindi ba't ang simbahan ay itinatag upang tiyakin ang kaligtasan ng sangkatauhan sa banal na digmaan. Kung may iba mang makakakamit nito, ayos lang sa kanya kahit sino pa ang magtagumpay. Sumabat si Zero at sinabing itigil ang kanilang pagtatalo. Sinang-ayunan niya ang sinabi ni Isabella. Sa tinatawag na banal na digmaan, ang tunay na magtatagumpay lamang ang paborito ng mga Diyos. Tumingin siya sa kanilang dalawa at sinabi na kung sino man ang ngingitian ng mga Diyos. Mapa Federation man o ang prinsipe ng Grey Castle, ay sa digmaang ito lang matutukoy. Sa tahanan ni Sir Eltec, mabilis na nagmamadaling pumunta si Sir Eltec at ang kanyang tagapangasiwa sa pintuan, tinatanong ang anak niyang si Meso kung bakit siya nakasuot ng baluti. Sinabi ni Meso ang kanyang hangarin na sumama kay Lord Mead upang makamit ang karangalan at ranggo.
Ipinabatid niya sa kanyang ama na tinipon ni Lord Mead ang karamihan sa mga maharlika mula sa mga kanlurang teritoryo sa kanyang kastilyo at nagdala ng sulat na mismong ang hari ang sumulat. Ang sulat ay nangangako na sinumang tumulong sa pagkubkob sa kuta ng Tiangguo ay mabibigyan ng mas mataas na titulo at teritoryo. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Sir Eltec na umatras, at bumigat ang kanyang puso. Si Jax Mead ay ang panganay na anak ng pamilyang Mead, at ngayon ay tila kasangkot na rin ang bagong hari, si Timothy. Alam ng lahat na si Roland Wimbledon ng kanlurang teritoryo ang nangunguna sa listahan ng mga kalaban ni Timothy. Nang malaman niyang agad na nagdesisyon ang apat na pangunahing pamilya na kumilos pagkatapos matanggap ang sulat, galit na sinabi ng matandang Sir Eltec kung nakalimutan na ba ni Meso kung paano namatay si Duke Ryan. Mataas ang tingin ni Meso at sumagot na iba ang pagkakataong ito. Nagpadala ang hari ng mga sandatang gawa sa pulbos ng nyebe, kapareho ng ginagamit ng ikaapat na prinsipe. Ayon kay Lord Mead, may paparating pang mas makapangyarihang mga sandata, at kung wala ang kalamangan ng mga ito, sigurado raw na matatalo si Roland. Kinuha ni Meso ang kanyang mahabang espada, isinuot ang kanyang helmet, sumakay sa kabayo, nagpaalam sa ama, at lumisan. Galit na galit ang matandang Lord, hinagis niya ang kanyang tungkod matapos ito, ngunit si Meso ay nasa landas na patungo sa digmaan. Buong pagmamalaki ni Meso, iniisip niyang magdadala siya ng karangalan sa kanilang pamilya. Ang matandang Lord ay labis na napagod sa galit. Tiningnan ng tagapangasiwa si Sir Eltec nang may pag-aalala, ngunit ang mga mata ni Sir Eltec ay puno ng takot. Natatakot siyang pabagsakin siya ng ikaapat na prinsipe. Naghahanap na siya ng pag-asa. Pinayapa siya ng tagapangasiwa, sinabing, paano kung manalo ang apat na pangunahing pamilya? Patuloy pa rin ang buwan ng mga demonyo, at kailangan pa ng 3 buwan bago matuno ang nyebe. Sa oras na dumating ang ikaapat na prinsipe, maaaring napaligiran na ng hukbo ng hari ang buong kanlurang teritoryo. Kung dati ganito rin ang iisipin ni Sir Eltec, ngunit simula nang makapunta siya sa border town, nag-iba ang kanyang pananaw kay Roland. Si Roland ay isang matalino at mabait na pinuno, lalo pat ang kanyang panganay na anak na si Ferland Eltec at ang kanilang tagatangkilik na si Lady Agatha ay parehong nasa border town. Tumingin siya sa tagapangasiwa at inutusan, pumunta ka ngayon sa border town at dalhin ang impormasyong ito kay Lord Roland. Kahit anong mangyari, dapat makarating ang tagapangasiwa sa kanya. Bago pa man lumampas ang tagapangasiwa sa mga hangganan ng teritoryo ng pamilya Eltec, natanggap na ni Roland ang kahilingan ni Petrov para sa tulong. Ang apat na pangunahing pamilya ng kanlurang teritoryo ay naghimagsik na pala. Sino ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob upang magsabuatan sa ilalim mismo ng kanyang pamumuno? Kaagad na pinatawag ni Roland sina Carter at Axe, ibinagsak ang liham sa harapan nila. Matapos basahin ito, ispekula ni Carter na matagal nang pinaplano ang pag-aalsa na ito. Para sa kanila na magkaisa ng ganito, tiyak na may bagong makapangyarihang pinuno na nagtutulak sa kanila. Sumasang-ayon si Axe, sinasabing maaaring may mas malaki pang puwersa ang sangkot dito. Mabilis nilang napagtanto na ito ay si Timothy mula sa kabisera ng hari. Hindi na sila nagulat dito, ngunit ang ikalawang liham ay binanggit na ang mga kalaban ay mayroong mga baril. Hindi gaanong nababahala si Roland sapagkat ang pulbos ng nyebe ay hindi nalihim kay Timothy. Gayunpaman, upang magamit ito ng mahusay, marami pa silang dapat matutunan. Ang hindi maintindihan ni Roland ay, kahit na may suporta sila ng makapangyarihang puwersa, saan nila nakukuha ang lakas ng loob upang labanan ang mga sundalo ng unang hukbo. Nagbigay ng haka-haka si Nightingale na marahil ito ay dahil sa buwan ng mga demonyo. Sa kasalukuyan, ang mga daan ay binara ng makapal na nyebe, at sa patuloy na pag-atake ng mga demonyo sa border town, marahil iniisip nilang kakailanganin ng border town ng hindi bababa sa 2 buwan upang mabawi ang kuta ng Kanggo. Ipinatawag ni Roland si Axe at agad na nagbigay ng utos na ihanda ang unang hukbo sa paghahanda para sa pag-alis at magsimula ng maaga kinabukasan. Malakas na inihayag ng prinsipe, 500 na tauhan, na may 6 na field guns. Si Axe ang mga ngasiwa sa pag-aayos ng mga grupo. Si Axe ay nagbigay pugay sa pangkaraniwang paraang militar. Iniutos ni Roland kay Carter na manatili at magbantay sa border town. Ang gilid ng bibig ng kabalyero ay biglang bumaba, ayaw niyang iwan siya ni Roland.
Tiningnan siya ni Roland ng seryoso at ipinaliwanag na buwan ng mga demonyo at ang banta mula sa mga demonyong hayop ay mas malaki kaysa sa mga maharlika. Umaasa si Roland na babantayan ng maayos ni Carter ang kanyang bayan. Humarap si Roland kay Nightingale at sinabing kailangan niya isama ang mga mangkukulam sa paglalakbay na ito. Saan ka man pumunta, palagi akong nasa iyong tabi, sabi ni Nightingale nang may banayad ng ngiti. Binuksan ni Roland ang pinto. Sa simula, ang plano niya ay unti-unting i-integrate ang mga maharlika matapos maitatag ang lungsod. Gayunpaman, ang rebelyon na ito ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na mabilis na sakupin ang mga lupain sa labas ng kuta, at sa pagkakataong ito, hindi niya papalampasan ang mga maharlika. Sa madaling araw, nakarating ang tagapangasiwa sa mga daungan, naghahanap ng bangkero upang dalhin siya sa bayan sa hangganan, kapalit ng 10 gintong bayad. Nauutol na ipinaliwanag ng bangkero na ang kanyang bangka ay walang maayos na kanlungan laban sa nyebe. Ayos lamang para sa pagtawid ng ilog, ngunit kung pupunta sila sa bayan sa hangganan, baka makaligtas sila sa biyahe, ngunit sa lamig ng gabi ay maaaring iyon ang kanilang wakas. Nang tanungin ng tagapangasiwa kung may iba pang maaaring makagawa ng biyahe, kumaway ang bangkero, sinasabing tanging malalaking barko mula sa kuta ang makakagawa ng ganoong paglalakbay. Ang mga bangka nila rito ay puro maliliit. Napangiwi sa kawalang pag-asa ang tagapangasiwa habang nakatingin sa pulang tubig ng ilog. Bigla na lang, may lumalapit na malaking pangkat ng mga barko. Inutusan ni Kakosin ang mga marinero na panatilihing pinaiinit ang karbon. Diretso silang pupunta sa kuta. Si Roland at ang iba ay nakaabang, habang si Wendy ay kinokontrol ang direksyon ng hangin. Na-scout na ni Lightning ang sitwasyon sa loob ng lungsod at inulat ito sa prinsipe. Halos 200 tao ang nakapaligid sa kastilyo. Nawasak na nila ang unang linya. Ang mga mananalakay ay may hawak na mga sandata na kahawig ng mga baril pero wala ito kung ikukumpara sa baril na gamit sa border town. Ang pangunahing priority ni Roland ay ang kaligtasan ni Petrov. Sinabi ni Lightning na si Petrov ay hindi nasaktan. Subalit, ang mga maharlika ay isa-isang pinapatay bilang isang taktika upang pilitin si Petrov na sumuko. Nang makita ang pagkakataon, nakapasok si Lightning sa kastilyo at ibinalita ang nalalapit na pagdating ni Roland. May iisang kahilingan si Petrov para iparating kay Roland. Nakinig ng mabuti si Roland. Humarap si Lightning sa kanya, sabi ni Petrov na ang utang ay kailangang bayaran ng dugo. Lumamig ang ekspresyon ni Roland. Sa mga maharlika, may di nakasulat na batas, bihira ang naglalapat ng nakamamatay na parusa sa kapwa maharlika. Ang kapangahasang gawin ng mga maharlika ang ganitong karahasan sa pamilya ni Petrov, bukod pa sa galit nila sa malaking kita ni Roland mula sa pakikipagkasundo sa mga mangangalakal, ay nagpakita na posibleng may ibang puwersang nag-uudyok sa kanila. Kumbinsido na si Roland na ang nasa likod ng pagsalakay na ito ay ang bagong hari, si Timothy Wimbledon. Tinitigan niya ang direksyon ng kuta at malamig na inutusan ang kanyang hukbo, buong lakas na pagsalakay sa kuta. Siguruhin ang mga daungan. Sa itaas ng mga pader ng lungsod, walang tigil na nagpapaputok ang mga sundalo ng ikalawang hukbo sa mga kaaway sa ibaba. Nasiguro ng mga mananalakay ang pintuan ng lungsod at naglunsad ng ilang alon ng pag-atake, subalit hindi pa rin nila masakop ang hilagang bahagi ng pader. Ang laban ay nagpatuloy mula tanghali ng nakaraang araw. Unti-unting nauubos ang mga bala ng ikalawang hukbo. Ang mga kalabang, tropa, na may proteksyon ng mabibigat na kalasag, ay dahan-daang lumapit. Habang nakikita niyang bumabagsak ang kanyang mga kasamahan isa-isa sa mga putik ng dugo, hindi na siya makapag-isip ng kahit ano pa. Inutusan ng kapitan ang kanyang pangkat na ayusin ang kanilang mga bayanita, naghahanda para sa isang huling matinding laban. Hindi sila susuko. Alam nilang ang pagsuko ay magdadala sa kanila sa tiyak na kamatayan. Sumugod siya sa kalasag ng isang kaaway gamit ang kanyang bayanita, ngunit tinamaan siya ng malakas na sipa, dahilan upang malaglag ang kanyang sandata. Sa kawalan ng pag-asa, tumingin siya pataas, iniisip na ito na ang kanyang katapusan. Isang nagbabadyang anino sa langit ang mabilis na bumababa sa sundalong nakabaluti sa bakal at binabagsak ito. Nang lumino ang anyo ng tao, napagtanto niyang ito ay isang malaking nilalang. Akala niya ay isa na itong demonyong hayop, nang biglang tumalon ang isang silhouette mula sa ibabaw ng nilalang.
Sinabi ng malaking nilalang sa kanya na sila ang reinforcement. Nagsimulang mangamba ang mga sundalo sa tanawin ng nagsasalitang hayop, hanggang sa makita nila ang malaking nilalang na lumalapit sa mga sugatan sa kanila. Tinulungan itong buhatin ang mga sugatan at pinapanatag sila na mabilis silang dadalhin kung nasaan si Nana para sa lunas. Tinitigan ng lalaki ang magandang babae na may maraming katanungan ngunit hindi makapaniwala na sila ang mga reinforcement na ipinadala ni Prinsipe Roland. Mabilis na nakarating sa itaas ng mga pader ng lungsod ang mga kaaway. Nang matuklasan nilang babae ang nagtatanggol, kumalaklak sila ng may mga pang-iinsulto. Itinaas ng kapitan ang kanyang sandata, iniisip na kailangan niyang protektahan si Ash. Ngunit ngumiti lamang si Ash, at sa isang kisap, isang pilak na liwanag ang hamati sa hangin, agad na pinatigil ang kanilang pagtawa. Ang pinuno ng kaaway ay naputol ng malinis sa gitna, na ang kanyang kalasag at bakal na baluti ay hindi nakapigil sa talam kahit kaunti. Ang dating mga nakangiting mukha ngayon ay napuno ng takot. Ngunit ito pa lamang ang simula. Isang hakbang pasulong ang ginawa ni Ash, iwiniwas-iwas ang kanyang malaking espada sa malapad na guhit. Napakabilis ng kanyang mga galaw at sa loob ng ilang sandali, ang mga kalaban ay nakahandusay sa lupa. Humarap si Ash sa kapitan at inutusan siyang ipunan ang mga natitira niyang kasamahan sa itaas ng pader, tiniyak na may darating upang kunin sila. Agad na tumalon si Ash mula sa pader, dumaan sa linya ng mga kaaway nang may walang kapantay na tapang. Ang kanyang sandata ay maliksing kumikilos sa kanyang mga kamay, pinapabagsak ang sinumang sumubok na humadlang sa kanya na parabang nag-aani lamang siya ng trigo. Sa loob ng ilang minuto, nagkolaps ang mga puwersa ng kaaway. Nakaluhod ang kapitan sa lupa, basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang likuran. Ganito pala ang kapangyarihan ng isang mangkukulam, nasabi niya sa kanyang sarili. Gayunpaman, nakaligtas siya, napalibutan ng kuta ng mga puwersa ng 4 na pangunahing pamilya, kaya't tila imposible ang pagtakas. Pagkatapos ng isang araw at isang gabi ng walang tigil na laban, nakubkob ang ikalawang palapag ng kastilyo. Ang pamilya ni Petrov at ang kanyang mga gwardya ay itinulak pabalik sa pinakamataas na bahagi, marahil ay tinitiis ang gutom at takot. Si Mead ay nakatitig sa napakalaking kastilyo ng Panginoon, iniisip ang lihim na liham mula kay Haring Timothy. Ayon sa mensahe, kung mapapanatili ng kabisera ang kontrol sa kuta ng Tianggu hanggang matuno ang nyebe, ang hukbong hari ay titipunin dito upang supilan ang nagre-rebelding Prinsipe Roland Wimbledon. Kung mapapatigil nila ang impluwensya ng prinsipe, hindi imposible na ipagkaloob kay Mead ang pamamahala sa kanlurang mga teritoryo. Bukod pa rito, maaari rin niyang hatiin ang mga lupain na nakuha mula sa pamilya ni Petrov. Sa panahong iyon, siya ay magiging isang duke sa pangalan at sa ranggo. Isang kabalyero ang lumapit upang mag-ulat, umatras na ang ika-6 na pangkat ng pagsalakay. Dapat na bang ipadala ang pangkat ng Ironclad? Tumanggo si Mead, binigyan ng Senador Yas ang kabalyero upang gawin ang kinakailangang mga hakbang. Ang tinatawag na Ironclad Squad ay isang pangkat na idinisenyo upang lumaban sa mga baril, karaniwang binubuo ng 3 o 4 na miyembro. 2 sa kanila ang may dala ng mga kalasag na yari sa mga patong-patong na bakal, habang ang iba ay may dalang mga sandata. Dahan-dahan silang sumusulong sa likod ng kalasag na ito, na protektado ng kanilang mga bagong armas na may pulbura para sa nyebe. Hindi mapigilan ni Mead na mapailang ng palihim, bagamat hindi inaasahan ang mabilis na tugon ng kaaway. Noong nilusob ng pinagkaisang puwersa ng 4 na pangunahing pamilya ang kuta, marami na sa mga sundalo at gwardya ang naitago sa loob ng kastilyo. Gayunpaman, ang kanilang bilang ay hindi man lang umabot sa 100. Maaari silang unti-unting pagurin sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pag-atake. Aabutin pa ng ilang araw bago makarating ang balitang ito sa ika-4 na prinsipe. Naisip niya kung paano tutugon si Roland Wimbledon kung ipadala niya ang ulo ni Petrov bilang isang regalo. Lumapit ang isang tagapamahala at nagulat na may kakaibang nangyayari sa kanlurang daungan. Nagpadala siya ng 2 pangkat upang mag-imbestiga, ngunit wala sa kanila ang nakabalik. Palibhasa'y minamaliit, sinabi ni Mead na baka isang pulubi lang ang natutulog doon. Isang sundalo, may dalang sulo, ang nagtungo sa daungan, nagtataka sa dilim. Nagtaka siya kung nasaan ang mga gwardya. Mula sa isang sulok, nagtaas ang mga dosenang baril na nakatutok sa kanya.
Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Roland at ang kanyang pangkat na may ripple, mabilis na tinamba ang mga sundalo. Isang gwardya ang bumalik kay Meade, malakas na sumisigaw, ang rebelde na hari ay narito. Libo-libo sila, papalapit na sila sa kastilyo. Galit na sinipa ni Meade ang gwardya, paano magkakaroon ng libo-libo? Binalaan niya ang gwardya na kung magpapatuloy ito sa mga walang saysay na salita, ibibitin niya ito sa tarangkahan ng kastilyo. Ang gwardya, hindi magkalakas loob na umiwas, sinabi na nakita nila ang watawat ng Grey Castle na pamilya ng hari. Nang sinubukan nilang sugurin si Roland, isang sunod-sunod na pagpapaputok ang nagtamba sa kanila. Hindi pa siya nakakita ng ganoon kalakas na pagbaril. Nang walang hindi bababa sa 1,000 sundalo, paano nila agad natamba ang puwersa ng mga bantay ng mga maharlika? Pinahiran ni Meade ang pawis sa kanyang noo. Sa isip niya, ang mga sandatang may pulber ng nyebe ay may saklaw lamang na mga 40 hakbang. Bagamat malakas ang mga ito, mabagal ang kanilang reload at hindi rin gaanong eksakto. Agad niyang naisip ang isang plano. Matapos ang unang salbo ng kaaway, maglalabas siya ng mabilis na pagsalakay, kasama ang mga beerang sundalo at mga gwardya. Sa ganitong paraan, malalampasan nila ang rebelde na hari. Nang tanungin siya kung nasaan ang iba pang mga maharlika at kanilang mga sundalo, ang gwardya ay sumagot na umatras na sila mula sa harapan. Subalit, sa sandaling iyon, narinig ang mga putok ng baril mula sa labas ng kastilyo, tulad ng sinabi ng gwardya. Nakaramdam ng takot si Meade. Bago nagutos ng pag-atres, inatasan niya ang pangkat ng ironclad na manguna, kasunod ang iba pa. Hindi nagtagal ay nakasalubong nila ang hukbo ni Roland. Inatasan ni Meade ang isang buong pagsalakay. Itinaas ng pangkat ng ironclad ang kanilang mabibigat na kalasag gamit ang isang kamay, dala ang kanilang bagong mga sandata sa kabila. Hindi naman tinamaan ng kanilang mga sandata ang mga tropa ni Roland. Sa halip, ang mga sandata ng unang hukbo ay naglabas ng nakakasilaw na mga liwanag. Agad na napatay ang mga nasa harapan, na may hawak na kalasag. Tumilapon ang mga piraso ng metal na tumusok sa mga katawan, at sa likod ng mga kalasag, bumangon ang makapal na ulap ng dugo. Bago pa man makapag-utos si Meade ng pagsalakay, bumagsak na siya sa lupa dahil sa isa pang salbo ng bala. Kahit sa huling sandali ng kanyang buhay, hindi makapaniwala si Meade sa kanyang nasaksihan. Bakit ang mga sandata na ibinigay sa kanya ng hari ay kailangang i-reload at may maikling saklaw, hindi gaya ng kay Roland? Paano nagkaroon ng ganitong kaibahan? Pumasok si Roland sa kastilyo. Nakaluhod na sina Petrov at ang kanyang ama sa bulwagan, naghihintay sa kanyang pagdating. Ang amoy ng dugo ay nanatili sa hangin. Lumapit siya kay Petrov, hinawakan ang kanyang braso at itinayo ito. Sinabi niya kay Petrov na nagawa nito ang lahat ng makakaya at pagbabayaran ng 4 na pangunahing pamilya ang kanilang mga ginawa. Nanginginig si Petrov, humihingi ng tawad habang umiiyak dahil sa hindi matagumpay na pagtatanggol sa kuta ng Tianggo. Si Roland ay napabuntong hininga, pinatahimik siya at sinabing hindi ito kasalanan niya, nagawa niya ang kanyang makakaya. Alam ni Roland na si Petrov ay hindi isang bihasang pinuno sa labanan. Ang pag-agaw ng lungsod ng dating magaan na kavalriya at ang kamakailang rebelyon ng Maharlika ay patunay nito. Si Petrov ay mahusay sa pamamahala ng mga teritoryo, sa pangangalakal, at may kakayahang samantalahin ang mga pagkakataon. Ngunit hindi siya isang taktiko o bihasa sa labanan. Kung hindi dahil sa pagkakaroon ng ikalawang hukbo sa kastilyo bilang pang-emergency, hindi sana tumagal si Petrov ng 2 araw. Ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi siya mahusay na administrador. Kung hindi siya nakatuon sa digmaan, naisip ni Roland, mas nararapat siyang bigyan ng teritoryong ligtas at malayo sa digmaan. Mas pinapahalagahan ni Roland ang kakayahan ni Petrov sa pamamahala. Sinuri niya ang lahat ng naroon at kalmadong sinabi na may isang dahilan sa likod ng pag-aalsang ito. Isa itong tiyak na pagsasabwatan, na may mga kalabang nagbalak na pabagsakin ang kaayusan ng kanlurang mga teritoryo. Hindi sila nagdalawang isip na gumawa ng malalaking kasalanan, nagbalak laban sa mga maharlika at pumatay ng mga mamamayan. Pagkatapos ng labanan ngayong araw, naisip niya kung ilan kaya sa mga sibilyan ang mawawalan ng mahal sa buhay at kung ilang tahanan ang maiiwang walang laman. Ngunit sa huli, nabigo ang kanilang pakana. Inilingon niya ang tingin sa lahat ng naruroon at nagsalita,
dahil sa matatag na paglaban ng bawat isa rito, hindi bumagsak ang kuta sa mas matinding trahedya. Ang inyong ipinakita ay walang kapantay na kabayanihan. Nagpatuloy si Roland, gayunpaman, hindi pa tapos ang laban. Tumakas ang mga traidor sa takot, at ngayon ang kanilang oras ng pagbayad. Maging ito man ang apat na pangunahing pamilya o ang kabiserang hari, saglit siyang tumigil at matatag na idineklara, ang mga may pananagutan sa pag-uudyok ng rebelyon ay haharap sa hustisya. Hindi masasayang ang kanilang dugo. Tumulo ang mga luha sa mukha ng ama ni Petrov. Inutusan ni Roland, simula bukas, ang unang hukbo ang Mangganguna. Ang ikalawang hukbo naman ang ku-control sa mga teritoryong nakapaligid sa kuta ng Kanggo. Ang sinumang hamarang at lumalabang maharlika ay maaaring patayin agad. Umaasa si Roland na makikita niya ang nagkakaisang kanlurang teritoryo sa loob ng isang linggo. Muling lumuhod sina Petrov at ang kanyang ama. Nagbigay ng saludo militar si Axe, na sinundan ng mga natitirang kabalyero at sundalo ng ikalawang hukbo. Di nagtagal, lahat ng naruroon ay lumuhod sa isang tuhod, nakatindig ng tuwid mula baywang pataas, inilagay ang kanilang kanang kamay sa puso, at sabay-sabay na sumigaw ng isang islogan. Mabuhay si Haring Roland!